ay pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Tayo sa dalawang bahagi na binibigyan natin ng buhay, bawat sitas, ang ayon po sa kalooban ng Espiritu, para talakayin at maunawaan natin sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo. Bago po tayo dito sa ikalawang aralin. Sabi po sa Ebanghelyo ni San Mateo, sa Kapitulo 5, versikulo 33 hanggang 42. Ano po ang sabi dito? Bukod sa rito, inyong narinig na sinabi sa mga tao na sa una, huwag kang manumpa ng di katotohanan, kundi tutukin mo sa Panginoon ang iyong sumpa. Dito po, ang pinag-uusapan dito, sa pagitan ng tao at ng Panginoon o ng Diyos. Pwede siguro sa kapwa, kapag nanumpa tayo, na pagkikita, pwede ba mabalik mo dahil tao lang naman yung kausap mo. Pero pagdating po sa Diyos, kailangan natin buong sikap at tupdin ang sumpa, lalong-lalo na ang naibulalas ng ating mga bibig. Pagdating po sa sumpa, kumbaga, tinataya mo ang iyong buong pagkatao sa pagitan ng iyong sarili at ng Diyos. Hindi ba tayo tinawag sa pamamagitan ng pangangaral? Binago tayo mula sa isang taong may karamdamang makasalanan at nagsisi at nagbaligdog sa Diyos. At ngayon, pabalik-balik na tayo sa templo. Nung tanggapin natin ang bautismo ng Espiritu Santo, anong tanong? Hanggang kailan mo patitindigin ang bandilan ni Kristo? Ang sagot natin, hanggang may buhay. Sinabi natin yan, hanggang may buhay, ibig sabihin yan, tupdi natin yung sumpa. Ang problema, lumakas lang yung ulan, hindi tayo nakasunod, absent na. Sumakit lang yung tiyan, ayaw na pumunta ng templo. May bisita lang dumating sa bahay, hindi na makaalis. Ngayon, ang pinag-uusapan dito, sa pagitan ng binitawan nating sumpa sa Diyos at sa ating sarili na dapat tupid. 100% ang fulfillment o pagsunod sapagkat hindi po tao ang kausap natin kundi ang Diyos. Na ang gagawin natin hanggang sa ako'y nabubuhay. Pero pagka minsan malakas ka naman, nagtampo ng kibrat, nagdamdam lang, ayaw nang pumunta ng pinto. Makatotohanan ba yun ang sumpa na binitawan ng kanyang bibig, na naging dahilan lang yung kanyang kapatid, ayaw nang pumunta ng pinto at hindi na makasimok. Kaya kung titignan po natin dito, lahat tayo ay nagsumpa hindi sa tao, hindi doon sa iyong kaalit, ka-brother, kundi sa Diyos tayo nagsumpa. Ang sabi natin, hanggang sa ako'y nabubuhay, o kaya hanggang kamatayan. Ibuhay pa naman tayo, nagkasakit nga lang, nawalan lang ang pamasahe, nawalan lang ang gas sa siraan ng motor, nabalik na. Kaya kung tayo seryoso sa ating sumpa, kung balakid yung motor, pwede ka naman magpumyo, kahit late ka. Ang mahalaga, gumawa ka ng paraan, pagkarating ka sa tempo, dahil yun ang sinumpa mo, na dumako ka ng dito. Yun po yung tinatawag na pagsunod. Ngayon, anong sabi dito? Kaya po, sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, kahit ang langit sapagkat siyang luklukan ng Diyos. Ibig sabihin, sa pagsusumpa natin, kinakailangan sabihin lang natin yung totoong mula sa ating puso. Huwag na natin sasabitin yung langit. Sabi dito, kahit ang Jerusalem, kahit magbanggit pa tayo ng pangalan ng lugar, huwag natin idadagdag. Ano ba sabi dito? Kahit pa ng ulo mo, na itatayo natin ang ating sarili, na huwag kagampanin mo yan, kundi
sapat na yung sabi dito sa uli. Bakit po? Kasi kung halimbawa tanong pa natin ang sabi dito ng ating lagyan, sapagkat hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Ito po. Hindi natin kalooban ang mangyari sa ating ulo na magkaroon ng puti at maitim na buhok. Marahil siguro yung pagkaputi ng ating buhok, tanda yan ang sarili nating kaluwalhatian. Sabi sa Lumang Tipan. Kaya kung titignan po natin dito, sabi ng ating nagilang Panginoon, datakwat ang magiging pananalita ninyo, oo, oo. Panatwiranan natin yung oo na sinabi natin. Kapag sinabi natin oo, yung oo na yan, gawin natin. Huwag na natin dagdagan ka. Sabi dito, hindi. Kung hindi talaga, panindigan mo rin ang pagiging hindi. Kapag ang humigit pa rito ay buhat na sama-sama. Ibig sabihin, kapag pala bumibitaw tayo ng oo o hindi, lalong-lalo na kapag pakikipisan sa Espiritu Santo at sa Diyos o sumpat natin na ating gagampanan, huwag na natin dadagdagan dahil baka galing na sama-sama yung maidadagdag natin. O, gawin natin o. Hindi, gawin natin hindi. Ang mahalaga, nagpakatotoo tayo sa sinabi natin. Tuloy mo po dito. Kasi ito pong aral na ito, dalawang tema. Yung una, sa pagsumpa, ang ikalawa sa pagpaparala. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ano pong ibig sabihin ng mata sa mata at ngipin sa ngipin? Dati po kasi, kapag ang tao nakagawa ng kasamaan sa kanyang kapwa-tao, kapag mata ang nabulag natin, ang kapalit niyang mata rin. Kapag nagasutot ka, nakahampas ka, nabungi yung isang ngipin, pupungian din. Ibig sabihin, parang maging quiz doon sa pagkakasala na nagawa natin sa ating kapwa. Kung ano yung napinsala natin, yun yung kabayaran. Yun pong ibig sabihin niya ng mata sa mata at ngipin sa ngipin. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao. Hindi na po maunawaan natin ano ba ang kalagayan ng ating sarili at kalagayan ng ating dalaga. Paano po natin makikilala kung sino doon yung masama? Kapag halimbawa, minura tayo o nilibak o siniraan ng puri, ang alam lang natin siya lang yung masama. Pero sabi nito, huwag tayong makilaban. Ibig sabihin, huwag natin i-counter. Kasi po, kung titingnan natin, sabi nito, kundi ang sinumang sa inyo'y sumambal sa kanan ng pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. Ibig sabihin, siniraan ka ng isang beses, kapag meron ka ng pagpapahala, sa totoo lang, hindi natin yan kayang ng isa. Pero kapag sabihin natin ng Espiritu Santo, matututunan natin yung pagpapahala. Ibig sabihin, siniraan ka ng isang beses. Sabi nito, kapag kung sino mas sa'yo'y sumampal sa kanan ng pisngi, ibigay mo pa ang kabila. Ibig sabihin, kahit ulitin niya, okay lang. Ano po ang tinitraining dito ng ating kabilang Panginoon? Yung pagpapasensya. Sa totoo lang po, tinuturuan tayo na mula sa isang makalamang kalagayan na dati madamdamin tayo, nasasaktan tayo. Tinuturuan tayo na matuto. Na dapat kung madamdamin tayo noon, ngayon mayroon ng Espiritu Santo, ngayon hindi na dapat tayo madamdamin. Kung nasasaktan tayo noon na hindi pa natin tinatanggap ang bautismo ng Espiritu Santo, nung tinanggap na natin, sabi, huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo na sa inyo, yan kayo itinatakan. Ibig sabihin, dahil tidak mangyari na ang kalooban ng Espiritu Santo. Ano-ano ang kalooban ng Espiritu Santo? Sabi nga, nagpuwala. Ibig sabihin, kapag siniraan ka ng puri, ipanalangin mo na lang yung tao. Kapag putas na natin pag-iisip, alam natin na yung nanirang puri ay isang gawang masama. Kapag ginantihan din natin ang paninirang puri, dalawa lang na yung masama.
Sabi nga, idalangin ang sa inyo'y nagsisiusig para magliwanag ang pag-iisip, mabago na yung kanyang pananampalataya. Yun po yung ibig sabihin dito ng ating dakilang Panginoon. Yung pagpaparaya. At sa pag-ibig na ikaw ay pagsagdal at kunin sa iyo yung tunika, ay iiwan mo rin naman sa kanya ang iyong balaban. Halos parimas lang. Kinuhanan ka na ng damit, kahit yung jacket pa, ibigay mo pa sa kanya. Ibig sabihin, pag-ibig po yung umiiral sa ating kapwa. Na tinuturuan tayo na huwag gumanti ng masama sa gumagawa sa atin ng masama. Yun po yung importante. Ano ba sabi dito? At sa sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Bakit po? Sige, punishment. Paglakad ka ng 1 milya o 1 kilometro, nasa 1.6 ata yan, ang 1 milya. 1.6 kilometer. Ngayon, kung aralin natin, bakit sasabi dito? Lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Kasi baka magduga pa sa iyo. Hindi ka naman lumakad ng 2 milya. Isama mo siya para masaksihan niya na nagdusa ka talaga ng 2 milya. Ganun po ang ibig sabihin, no? Para ma-prove niya na yung ginagawa mo na 1 milya, dinubli mo pa pero witness siya. Dahil hindi mo pwedeng sabihin dinaya ko lang dahil nakita niya mismo. Kasama mo siya. Ano bang sabi dito? Bigyan mo ang sa inyo'y humihingi. Dito po, di ba nasa ilalim tayo ng pag-aayon? Yung may mga bagay na minsan dumarating sa ating buhay, yung mga hindi naman talaga nakaplano. May mga humihingi ka, lalo-lalo na yung mga mababang kalagayan na namamalimos. Ang sabi dito, bigyan mo ang sa inyo'y humihingi. Pero pagka minsan, meron din tayong ego o pride. Namamalimos ka nga lang. Sa halip, nagdukotin yung laman ng pusa para ibigay, ang palaging lumalaman pumapasok sa isip. Ang lakas-lakas nito, magmamalimos lang. Minsan, hindi nakapambilang niya ng sigarilyo. Nauna agad yung paghatong. Sabi dito, bigyan mo ang sa inyo'y humihingi. Utos po yun. Kapag may humingi sa atin, huwag na tayo magdalawang isip, bigyan natin. Maliit man yan na bagay, malaki ang mahalaga. Yung bunga ng pagiging natin isang lingkod o Kristiyano na tagasunod ni Kristo, nagkaroon ng resulta na naisagawa natin yung bunga na nandito sa ating puso. Kaya kung halimbawa, ang umira ng paghatol, sabi niya, hindi ka na tagasunod, kundi isang buo. Tinuturuan tayo dito na kasama tayo sa hahatulan. Kaya, anumang bagay na ginawa natin sa ating kapwa, papaws yan, gagawin din sa ibang paraan. Kaya, nauulit lang yan, ang sabi niya, history repeat itself, bumabalik lang. Nagpapaws lang. Kaya, pinag-iingat tayo dito. Sabi pa dito, at huwag mong talikdan ang sa inyo'y nangungutang. Siyempre, kaya siya nangungutang dahil meron siyang pangangailangan. Yung pangangailangan na lang sa bigas, upang ulam, tapos ipinagkait natin, ginutom natin yung ating kapwa, hindi ba masakit sa loob? Itong kalituin natin ang sitwasyon, tayo yung ginawa niya, hindi ba masakit sa loob? Kaya kung paano maunawaan natin, dapat ilalagay natin ang ating sarili na tayo yung humihingi at halimbawa, may humihingi ng pabor sa atin. Palagi natin iisipin, baliktarin mo kaya ang sitwasyon, ako yung humihingi at hindi ako pinabigyan. Kaya ang nasa tupo. Kaya sabi dito, huwag mong talikdan. Ibig sabihin, utos pa rin, nagampanan natin yung pagsuporta sa ating kapwa. Ano ba sabi dito? Kapwa? Narinig niyo yung sinabi? Huwag mong talikdan ang sa inyo'y nangunguto. Kaya po, kung titiyan mo, dito po sa pagpaparala at sa pagsumpa, ito po ay mga aral o turo ng ating dakilang Panginoon na
pwede natin i-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kapag tayo ay nasa ilalim pa ng makalama na kalagayan, mahirap kong gawin. Pero sa tulong ng Espiritu Santo, magagawa natin. Dahil kasama natin ang gabay na binibigay ng Diyos, ng Espiritu Santo na siyang magtuturo sa atin upang ang mga bagay na hindi natin nagagawa o kayang gawin, magagawa natin dahil nandiyan ang Espiritu Santo na nanahan sa ating buhay. Kaya hindi na po mahirap ang pagsunod. Kaya kung dati ang sumpa sa atin parang wala lang ngayon dahil nandiyan ang Espiritu Santo, huwag natin bigyan ng anumang pagdaramdam na lumayo siya sa atin. Gawin natin ang bunga ng Espiritu Santo. Tayo nga ay hindi marunong magpakaya dahil maiksi ang ating pasensya sa tulong ng Espiritu Santo. Mapapalawak natin ang ating pag-iisip, mauunawaan natin ang sitwasyon ng ating kapwa. Yun na yung pakikibagay na nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. I-apply natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sapagkat hindi pwedeng puro na lang tayo makalamang. Kaya kapag sinabi, napuno na ako sa Kanya, natutulan mo ang isang taong napupuno na sa kalagayan pang makalamang. Pero kung nandiyan ang Espiritu Santo, sabi niya, ang pagpapatawad, unlimited. Hindi sabihin niya, tuloy-tuloy lang. Kapag nagkasala, tinatawad mo, kinalimutan mo na. Kapag hindi mo pa kinalimutan, hindi ka pa nakapagpatawad. Kaya, para hindi siya maipon, pakawalan natin. Sa ganon, makatulog tayo ng matiwasan. At walang uusip sa ating budhi, ipapaunlas sa night na pala natin, hindi na tayo nagising kinabukasan, hindi tayo nakapag-reconcile sa ating kapwa. Kaya yung kinakaasam-asam natin na buhay na walang hanggan. Tapos, mayroon palang bagay na hindi tayo nagawa ang pagpatawad sa ating kapwa. Siguro po, nandito na lang pakikibahagi natin. Sa oras na ito, salamat po sa Diyos. At ano man ang ating galingan, karaingan, inulog po natin yung lahat sa Diyos at ipagkakaroon sa atin ang higaya ng sa ganon. Kalimuhan, magtanggap, kasabutan sa ating mga kalingan. Salamat at isang mapagpalang hapon sa bawat isa.